alisin na kaya natin yung mga VIP lounge na yan. Sino ba yung mga VIP na dapat upo doon at pupunta doon? Imbis na mga VIP lounges na yan, na ang lalaki, bakit hindi na natin i-convert sa OFW lounge? Mga yun. And kung kailangan natin budgetan yan para magkaroon ng free coffee, pastries, andyan naman yung DMW at saka OWA. What do you think? Konting conversion lang siguro, and ano yung pwedeng magawa natin construction para maging fully operational bilang isang OFW lounge? But also the heart and soul that connects the Philippines to the global economy. Now, doon po sa pinopropose ko na Balikbayan Hub, na magkakaroon po ng quarters ang mga OFWs, especially while waiting for their flights. In some cases, nadidelay po yung flights at nakikita ko po yung OFWs natin minsan natutulog sa tabi ng CR, natutulog sa bangko, yung iba sa sahig pa mismo at ginagawang unan yung kanilang bag. Now, I'll ask is it the DOTR or maybe the Manila International Airport Authority, is there still a place sa mga airport natin na para maging possible ito, magkaroon ng isang space para sa mga OFW natin? Parang lounge ba? General Gonzales, sir. Yes, Mr. Chair, magandang umaga po sa inyo lahat, especially to our presiding chairman. Sir, for info po, sir, we have already made some coordination with the OWA, sir, under OWA Chairman Arnel Ignacio. And in fact, sir, just to give you an update, we have already dropped MOA with the OWA and the MIAA. And to provide you an update, there's already a place at Terminal 3 for the hub, for the place for this OWA, sir. Okay, sa Terminal 3, saan lugar po at ilang square meters po ito? Sir, at Terminal 3, it's just the place is near with the other government agencies located. And It is inside the airport? inside the airport po, Mr. Kaya nga po, saan po banda at ilang square meters po ito? Baka naman, Terminal 3. kwarto na good for 5 people lang. It's located at level 3 at 270 square meter po, Mr. Chair, yung area. Okay. So, just to update you, according to the draft MOA, fees and rental changes, including the fees and charges for water and electricity at MIA, to share in the project, it's free po, libre. Then, Alam mo, sir, before you continue, I have a suggestion to you. Sa bawat airport natin, may tinatawag na VIP lounge. Minsan, napunta ako doon, hinila ako, kasi may gusto makipag-usap sa akin, blanco. Sayang. Alisin na kaya natin yung mga VIP lounge na yan. Sino ba yung mga VIP na dapat upo doon at pupunta doon? Imbis na mga VIP lounges na yan, na ang lalaki, bakit hindi na natin i-convert sa OFW lounge? Mga yun. And kung kailangan natin budgetan yan para magkaroon ng free coffee, pastries, andyan naman yung DMW at saka OWA. What do you think? Konting conversion lang siguro, and ano yung pwedeng magawa natin construction para maging fully operational bilang isang OFW lounge? that's a very positive po, Mr. Chair, your proposal, and we'll discuss it with the management po, sir. And hopefully talagang maganda po yung inyong recommendation po, Mr. Chair. So sa bawat airport, alam ko, meron tinatawag na VIP lounge. Get rid of that VIP lounge siguro. That's unnecessary. Kasi yung mga VIP can afford naman sila kumuha ng mabuhay lounge. Diba? Can afford naman silang dumating ng late kasi nga, VIP nga sila. Kung minsan, iniintay pa ng aeroplano. Yung mga OFWs natin, pupunta na maaga, tapos nadidelay yung flights. Natitenga sila dyan sa paligid-ligid. DMW, Yusek Kakdak, is this something that you are prepared once na naging bill ito? Magkakaroon ba tayo ng maayos na programa
para maging magandang operation itong tinatawag kong Balikbayan Hub Act? Yes po, Mr. Senator. Tama-tama po, nasa budget season tayo at nung huling hearing pagdidig nga po ay nagsasuggest kami ng additional funding at budget at we can work hand in hand with Administrator Arnel Ignacio. Sa tingin ko po may role to play din ang OWA catering to responses natin sa mga nangangailangan ng tulong. Kaya nga po ang isang recommendation din namin, Mr. Senator, kasi dito po sa bill, nakalagay pang active contracts. Pero meron po kasing OFW na distressed, na terminate ang contract, so baka pwedeng isama sila doon sa saklaw nung bill. But in general, yes, the short answer is yes, Mr. Senator, we are willing, able, and ready. At tama-tama po, again, nasa budget season, so pwede na pong i-angkla natin sa papasok na 2024 budget ito. Mr. Arnel Ignacio? Mr. Chair, kagaya po na nabanggit ng ating mga kaibigan sa DOTR, ito po ginagawa pa ng bill, nagbago na po kami ng isang model na itatayo sa Terminal 3 ng airport natin. So dito po, parehong-pareho tayo ng iniisip. Meron ho tayo diyang lugar kung saan sila pwede makapagpahinga. May shower, mayroong coffee, mayroong kung ano ho yung kakailangan nila. Kung sila man ay nagkaroon ng delay ng flight, kung ano po yung eksakto nyo pong nasa isip, bago pa po tayo nagkita, nakikipag-usap na ho kami sa mga opisyal natin sa DOTR. And this can serve as a model. Ang inaayos na lang po namin yung mga ilan namin pong concerns. Baka ho kasi dumating panahon, maglalagay na ho kasi kami ng pera from our funds. But then of course, we have to take into consideration kung ano na po yung ating sitwasyon. So we can discuss that po. But as of now, umaandar na po yung aming negotiations. Okay, ongoing negotiations nyo with DOTR, with MIA. Magkano naman ang sa budget ang tingin mo sa isang OFW lounge, sa isang airport halimbawa? How much would it cost to build a facility like that? Dun sa existing space that we've checked, which is almost 300 square meters, 297. No, we've allotted about 7 million for a renovation para maging namang at par with the lounges of the other airlines. Of course, this can still be increased if the need arises. Kailangan ba ng mga kama doon o siguro yung mga sofa lang na pwede Opo. silang nakahinga para mas marami ma-accommodate versus maglalagay tayo ng kama roon at paano kung lahat gustong humiga? Ang pwede gusto, ma-accommodate? what we want to approximate is our OFWs to experience how VIPs are treated in the lounges of international airlines. Doon po kasi merong kumpleto, tuloy-tuloy ang pagkain, may shower, may prayer room. Kumbaga, yung experience na kadalasan nararanasan. Breastfeeding room as well. Yes, breastfeeding room meron po. So, yun po ang ating gagawing template. Para naman yung ating OFWs, as we call them as our heroes, pararanas po natin sa kanila yan. Thank you very much. Okay. Sa Civil Aviation Authority of the Philippines, Mr. Borlado, ano po yung inyo pong manifestation, inyo pong reaksyon? Good morning, the Honorable Senator. The Civil Aviation Authority of the Philippines supports your bill. And with regards to the CAAP-operated airports, compared to the NAIA and this Clark, medyo maliit po yung mga areas natin for pre-departure. Although meron pong mga existing na VIP lounge that can be converted as actually we are calling it already as National Heroes Lounge na pwedeng gamitin ng mga OFWs. Sa ngayon, meron kayong tinatawag na National Heroes Lounge. Yes, sir. Yan siguro sinasabi kong VIP Yeah, yes, sir. lounges. Yes, sir. Yun yan- yung tawag namin, sir. Sino bang pupunta sa mga VIP lounges na yan? Mga who's who. Who's who? Yeah, that's the real score, sir. Who's who? Ano bang nagagawa ng mga who's who na yun kumpara Yes, sa sir. ating mga OFW na daming nadadalang pera sa... Kaya nga, sir, maganda, sir, yung proposal nyo that it can be converted to the, na mailagay po yung, normally, sir, ano lang yun, sofa with comfort rooms.
Pero yung shower is not included dun sa facility. So we can... maglagay din ng shower kasi yung mga Yes, sir. airports natin, lalo yung parating, hindi naman agad-agad pagbagsak sa Manila, Yes. sa Manila sila, yung iba sa kanila Yes, sir. pupunta pa ng ibang probinsya and then they wait for several hours bago na to catch up the connecting Yes, sir. flight. So at least pwede sila makapag we Right, can, and up. sir, we can refurbish and we can improve the existing ones. Tapos yung mga medyo wala po, we can provide those airports na may mga international flights. Okay. Dito kay OIC Kakdak, is this something na kaya nyo ma-maintain yung operation pag naging batas na at nagkaroon na tayo ng OFW lounge to make sure na well-maintained ito at hindi mapapabayaan at hindi baka mamaya hindi magamit kung sino-sino lang gagamit, palakasan. This is something na dapat iwasan natin kasi kung hindi, sayang yung batas na papasa natin. Nakikita ko po dyan, Mr. Senator, may dalawang bagay. And how do you do the screening? Opo. May dalawang bagay na kailangan pangasiwaan dun eh. Una, yung pagpapatakbo ng serbisyo within the facility. So sa tingin ko, kami po yon. So halimbawa, merong gustong magtanong tungkol sa mga programa o di kaya tulong, payo kung siya'y pakiramdam niya ay biktima ng illegal recruitment for some reason or another at nadatnan sa airport. Nandun yung mga tao natin to provide advice and succor help. So isa po yon. Yon kami po yon. Pero sa tingin ko, ang nakikita ko dyan na Mr. Chair, yung mismong upkeep, pangangasiwa, linis, pagkumpuni ng kung ano pa man doon sa lugar na yon, baka kailangan namin ng tulong doon, management service, cleaning service. So we will look into these matters. Usually hingi kami ng payo siguro sa airport authority kung paano na yan ginagawa doon para doon sa pagmantina at pagpaniguro. We'll give the cleanliness and maintenance part to the experts, Mr. Senator. But yung services, taong maglalaan ng programa at serbisyo doon, sa amin po yun. Okay, thank you.